Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Noong March 25, malapit sa Pag-asa Island, ang ating pinakamalaking isla sa Kalayaan Island Group, nagkaroon ng mapanganib na insidente na maaaring naging malaking aksidente kung hindi dahil sa husay ng ating Philippine Navy crew. Ayon sa Western Command, WESCOM, ng Armed Forces of the Philippines, isang Chinese PLA Navy Type 054A frigate na may hull number 532 ang gumawa ng dangerous close pass maneuver laban sa ating BRP Benguet, LS-507. Buti na lang at mabilis na nagreact ang ating mga marinero sa pamamagitan ng evasive action, kaya naiwasan ang posibleng banggaan. Ngayon, gagawin nating buong-buo at detalyado ang kwento ng nangyari. Sasaklawin natin ang background, ang mismong insidente, ang teknikal na aspeto ng mga barko, ang legal implications, ang mas malaking konteksto sa West Philippine Sea, at ang ating maaaring gawin bilang isang bansa. Ito ay mahaba at seryosong usapan, kaya mag-relax kayo, makinig ng mabuti, at huwag kalimutang mag-comment sa dulo kung ano ang inyong opinyon. Tara na, mga kababayan, bago natin talakayin ang insidente, unawain muna natin kung bakit sobrang importante ang Pag-asa Island. Ang Pag-asa Island, na kilala rin bilang Thitu Island, ay nasa gitna ng Spratly Island sa South China Sea, na tinatawag nating West Philippine Sea. Ito ay bahagi ng ating Kalayaan Island Group. Dito may permanenteng komunidad ng mga Pilipino, may mga residente, may school para sa mga bata, may airport, at may base para sa ating mga sundalo at Coast Guard. Ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at sa 2016 Arbitral Tribunal ruling na panalo natin laban sa China, ang Pag-asa at ang paligid nito ay nasa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone, EEZ. May karapatan tayong mag-exploit ng resources tulad ng isda, oil, at gas dito. Pero patuloy na inaangkin ng China ang halos buong South China Sea gamit ang kanilang 9-dash line, isang claim na walang legal na basehan ayon sa international law. Dahil dito, paulit-ulit na ang harassment, water cannon attacks sa ating resupply missions, blocking maneuvers, dangerous approaches ng Chinese Coast Guard at militia vessels, at ngayon ay involvement na ng kanilang PLA Navy frigates. Ang BRP Benguet ay madalas na ginagamit sa rotation and resupply missions papunta sa Pag-asa at iba pang ating outposts. Ito ay isang matandang barko, pero simbolo ito ng ating determinasyon na panatilihin ang ating presence sa ating sariling teritoryo. Ang BRP Benguet, LS-507, ay isang LST-542 class tank landing ship. Orihinal itong USS Davis County, LST-692, ng US Navy, na itinayo noong 1944 noong World War II. Nakilahok ito sa iba't ibang operasyon, kabilang ang landing sa Southern France at Korean War. Noong 1976, in-transfer ito sa Philippine Navy at naging BRP Benguet. Kahit matanda na ito, mahigit 80 taong gulang na, ginagamit pa rin ito para sa amphibious operations, troop and supply transport, at patrol sa West Philippine Sea. May kakayahan itong magdala ng tanks, vehicles, at troops, at magsagawa ng beach landings. Sa maraming pagkakataon na, ang BRP Benguet ay nakaranas na ng aggressive shadowing mula sa Chinese vessels. Halimbawa, noong 2023, isang Chinese corvette ang sumubok na tumawid sa harapan nito ng sobrang lapit. Pero patuloy itong naglilingkod ng may dignidad at professionalism. Kahit limited ang armament nito kumpara sa modernong warships, ang lakas nito ay nasa misyon, pag-a-assert ng ating sovereign rights ng mapayapa pero matatag. Ngayon, pag-usapan natin ang kalaban sa insidenteng ito, ang Chinese PLA Navy Type 054A frigate, Jiangkai II class, hull number 532. Ito ay isa sa backbone ng modernong Chinese Navy. May haba itong humigit kumulang 134 meters, beam na 16 meters, at displacement na mga 4,000 tons. Forward ito ng 4 diesel engines, CODAD propulsion, na nagbibigay ng maximum speed na 27 knots. May range na mahigit 8,000 nautical miles, kaya kaya nitong magpatrolya ng matagal sa malalayong karagatan. Sa armas, may Vertical Launch System, VLS, para sa HQ-16 surface-to-air missiles para sa air defense.
May YJ-83 anti-ship missiles. May 76mm o upgraded 100mm main gun sa ilang variants. May close-in weapon systems, CIWS, tulad ng Type 730 30mm guns. May anti-submarine torpedoes at rocket launchers. May hangar para sa helicopter, lalo na sa upgraded variants na may extended flight deck para sa Z-20 anti-submarine helicopters. Ito ay multi-mission frigate, maaari itong magsagawa ng air defense, anti-surface warfare, at anti-submarine warfare. Advanced ang sensors nito, kabilang ang Type 382 radar at iba pang fire control radars. Sa madaling salita, ito ay malaki, mabilis, at well-armed na barko na dinisenyo para sa escort missions at gray zone operations. Kapag ginagamit ito para sa close-pass maneuvers, ang layunin ay hindi lamang harassment kundi pagpapakita ng dominance at pagpupressure sa mas maliit o mas lumang vessel tulad ng BRP Benguet. Ayon sa ulat mula sa Western Command, habang nagsasagawa ng legitimate maritime operation ang BRP Benguet malapit sa Pag-asa Island, biglang lumapit ang Chinese Type 054A frigate, hull 532. Gumawa ito ng close-pass maneuver, ibig sabihin, dumaan ito ng sobrang lapit sa ating barko, na halos magkakabanggaan na. Sa video footage na inilabas, o maaaring ilalabas, ng Westcom mula sa perspektibo ng BRP Benguet, kitang-kita ang malaking gray hull ng Chinese warship na lumalapit ng mapanganib sa bow o harapan ng ating vessel. Dahil sa biglaang paglapit na ito, kailangan agad magsagawa ng evasive action ang crew ng BRP Benguet. Ibig sabihin, mabilis na binago ang kurso at bilis upang maiwasan ang collision. Walang nasaktan sa ating panig, at buti na lang walang naging pisikal na banggaan. Pero ang ganitong maneuver ay sobrang risky, lalo na sa mataas na bilis sa gitna ng dagat. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring magresulta sa damage sa hull, injury sa crew, o mas malala pa. Ang Westcom ay mabilis na nag-condemn nito bilang provocative act at clear violation ng COLREGs, ang international rules para maiwasan ang collisions sa dagat. Dapat mag-maintain ng safe distance, magbigay ng tamang signals, at maging responsible ang lahat ng vessels. Agad na naglabas ng statement ang Western Command, ang ganitong unnecessary risk ay maaaring mag-lead sa miscalculation. Hinihikayat nila ang PLA Navy na sundin ang international norms at rules. Patuloy na ipinahayag nila na ang Philippine Navy ay magpapatuloy sa lawful operations ng may professionalism at resolve, habang ina-exercise ang ating sovereignty, sovereign rights, at jurisdiction sa West Philippine Sea. Ito ay bahagi ng pattern ng Chinese gray zone tactics, hindi diretso na armed conflict, pero patuloy na pressure para mapagod tayo, mapilitang umatras, at tanggapin ang kanilang control sa disputed areas. Sa nakaraang mga buwan at taon, marami ng katulad na insidente, mula sa water cannon sa resupply missions, radar locking, flares sa aircraft, hanggang sa aggressive shadowing ng frigates at corvettes. Mga kababayan, ang insidenteng ito ay paalala na ang laban para sa West Philippine Sea ay hindi lamang sa dagat kundi sa diplomacy, legal battle, at pagpapalakas ng ating kakayahan. Kailangan nating suportahan ang ating AFP, Philippine Navy, at Coast Guard. Palakasin ang ating maritime domain awareness at capabilities. Ipatuloy ang alliances sa US, Japan, Australia, at iba pang partners sa joint exercises. Manatiling vocal sa international community tungkol sa ating karapatan. Ano sa tingin nyo? Dapat ba nating dagdagan ang budget para sa Navy modernization? O sapat na ba ang current restrained approach? Mag-comment kayo sa ibaba. Maraming salamat sa pakikinig sa buong 16 na minute narrative na ito. Kung nagustuhan nyo, like, share, at subscribe para sa mas maraming updates tungkol sa West Philippine Sea at iba pang mahalagang isyu ng bansa. Ingat po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God bless our troops sa harapan.